Okay, so ayan guys. Sabi kanina ni Daddy Ray, gusto mo ba makita kung paano mag-birthday ang OFW? Naka-video call ko siya, pero kausap niya lang yung kapatid niya ngayon. Babatiin namin siya ng saktong 12 o'clock na sa Pilipinas pa ako. Wala siyang idea na lilipad ako papuntang Japan. Wala na akong bit-bit na gifts or anything. Ang pinaka-importante doon yung presence ko ng birthday niya mismo. Talagang lilipad ako for 2 days lang, tapos babalik agad kasi may work ako. And alam niya may work ako ng 20. Pero yun nga, hindi natuloy yung work ko naman din ng 20. So, ngayon, itutuloy ko na yung paglipad ko sa Japan. 2 days lang, after nun, balik ng Pilipinas agad. So, yun nga, tama yung sinabi ko, presents ang ireregalo ko sa kanya. Tsaka, iriribon ko to, tsaka to, charing. Sinasabi ko yun sa kanya, Daddy Ray, paano pag wala akong gift sa'yo, pwede ba iribon ko na lang to? So, ayan, shoutout sa mga kasama ko, family! Kakantahan namin si Daddy Ray ng happy birthday. Hindi niya pa alam, pero sasaktuhan natin. Magto-12 na kasi sa Japan, wala pang 12 dito sa Pilipinas. Aminin niyo, mahal na rin natin si Daddy Ray, di ba? Yeah! Iba talaga si Daddy Ray. I love you, Daddy Ray! Paano yung gagag natin? Mahal ka sa akin. We love you so much, Daddy Ray, kung alam mo lang. So, happy birthday. Actually, birthday ni Nisha today, di ba? Yes! Same sila ng birthday, pero dalawa yung cake ko talagang binili. Yung isa para kay Daddy Ray, yung isa para kay Nisha. Oh, thank you, Ruru. Daddy, yung number mo na sa kalendaryo, 31 ka na. That's why you got me the Rolex. It's perfect. You got me something that, you know what I'm saying, it represents time. Time matters. Yes, time matters. Sige na, gawa na kita kambal. Uy! Ay! Uy! Ramelo, tumambal tayo ah! Happy birthday to you! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday to you! Happy birthday, Daddy Ray. Sabi mo kanina, di ba, ganito mag-birthday ang... Blow mo na yung candle mo. Mag-wish ka muna. Nagkakapala eh. Nandiyan na kayo hindi yan matinulungan. Sige. The next step this summer. Nandun kita yun. Blow mo naman. 1, 2, 3, go! Ayan, galing na. Time check, 3 a.m. and antok na antok ako. Pagod na pagod kasi ako eh. Sinulubong namin yung birthday niya kagabi. Nasa Japan siya. And wala siyang kaalam-alam na pupunta ako ng Japan. Pabiyahe ako ng Japan. So, ito yung first lipad ko na hindi niya alam at all. May work kasi siya mamaya. So, it's either before siya papunta sa work, makita niya na ako or aantayin natin siya matapos sa work. Kasi, ang sinabi ko sa kanya, may work ako ng 20. And may work naman dapat talaga kasi ako ng 20. But, ayun nga, at least natuloy ko pa din yung pagpunta ko sa kanya. Sobrang naano ko sa kanya. Kasi, sa totoo lang guys, kung makikita niyo yung sitwasyon niya araw-araw sa video call, talagang mapapaisip ka din na hirap maging OFW. Ang dami nilang sinasacrifice, lalo na siya, mag-isa lang siya dun. Talagang 24/7 kami magkausap, mag-isa lang siya. So ngayon natutulog siya, kakatulog lang niya. Sobrang kanina ko pa inaantay na matulog siya. Pero dahil nag-birthday siya, 12 dito sa atin, 1 a.m. dun. Aba, naloka ako. Natulog siya mag-aalas 3 na. So yung pag-iimpake ko, mabilisan lang talaga. And hindi na ako nagbasa ng buhok ko, rekta plancha na. Para lang makaalis ako kaagad. Pagkatapos ko mag-ayos ng buhok ko, pupunta na ako ng airport. Si Daddy Ray, matutus niya ako kapag hindi kami magka-video call. So, hindi ko pwedeng patayin yung call. Iiwan ko yung isang phone ko. Mamaya papakita ko rin sa inyo dito. Tapos sakto na, buti na lang. Kasi kapag dito si Daddy Ray, pinapatay ko talaga yung CCTV ng kwarto. Kasi takot ako sa mga hacking na. So, ngayon, kung hindi niya man ako makita sa frame nung video call namin, check niya yung CCTV. And alam niya na kakauwi niya lang ng Japan. Bumalik siya ng Japan February 16. Dumating siya dito 12. So, parang 3.5 days lang yung napagsamahan namin dun sa mga napanood nyo na birthday vlog niya, Valentine's. Ito, ano talaga, parang ano ba ngayon? 19 na. Today is 19. Talagang eksaktong birthday ni Daddy Ray. And 3 days pa lang siya nakakaalis ng Pilipinas. Pero kasi, yung pagsasama namin ng 3.5 days, sobrang bitin talaga guys. As in, wala akong masabi, sobrang bitin niya. So, nakakasad. Kaya naman, binabawi ko ngayon and pupuntahan natin siya. And pupunta lang ako ng Japan for 2 days. Only 2 days
days, guys. Isipin niyo. Puyat na ako. Pag-ibig nga naman kung ano ng mga nagagawa. Sabi ni Yael sa akin, grabe ka kape. Grabe ka mag-effort. Hindi, grabe lang din kasi talaga yung pagmamahal na naiparamdam niya sa akin. Hindi lang sa akin, sa lahat ng tao sa paligid ko, sa mga anak namin. So ano ba naman yung pilitin natin? Hirap ng LDR, guys. As in, nakakaiyak na minsan. Ang daming mga moments na parang nakakapagod na hindi mo kasama yung taong mahal mo or yung taong pinanguhugutan mo ng lakas, lalo na sa mga may hinang days mo. Syempre, hindi naman everyday masaya ako, hindi naman everyday okay ako eh. May mga bad days din talaga ako. And yun nga, ang hirap pag yung battery mo, yung pwede mong pag-rechargean, wala sa tabi mo. Kaya, hindi lang ako yung nahihirapan. Alam ko mas lalo siya kasi siya yung malayo sa amin eh. Pero, ayun, gagawan natin ng paraan and we'll make it work. Yun talaga ang number one. Sa relasyon na to, we'll make it work. Okay, so ayan yung setup ko kapag natutulog kami. Kapag umalis ako dyan, makikita niya si Lucas ni Mama. Kaya tinitingnan ko kung ano yung perfect. Pinatay ko din yung ilaw. Alam niyo, ako yung tangang kabado sa mga pinagagawa. Ma, sinasabi ko, Ma, hindi tayo pwede matusa. Dapat, kasi maaga nagigising to eh. Basta Ma, kapag bumangon kayo sa umaga, takpan mo lang ng kumo. Hindi naman kita yung ulo ko eh. Basta ganyan, hanggang dito yung kumo. Ganyan. Katangangang pinagagagawa ko kasi. Tapos, Yel, papatayin mo na lang to kapag tumawag na ako sa'yo. Kasi malamang lang sa malamang na whole time, naka-video call yan si Daddy Ray kasi kahit hanggang practice, hindi niya pinapatay yung call. 24/7 nga kami nagbe-video call, diba? So, kapag nasa practice siya, alam ko nakaganon yung taas. Nakadapa yung camera, tas court yung nakikita. Ibig sabihin nun nasa practice siya. Hindi na lang ako mag-a-update sa kanya. Usual say-nab yung ipapakita ko sa kanya. Kasi hindi ako ma-update eh. Ayan, carry lang. Dapat patay nga yung ilaw dito sa side na, no? Okay, sige na. Kailangan ko na umalis, guys. Ayan lang dala ko kasi 2 days lang naman ako doon. So, good night, mahal ko. See you later. First time kita iiwan na. Para lang di siya magduda. Kung ano mga challenge pinagagawa ko. Piling ko nagsa-challenge ako eh. Japan, umbay ka na ba sa akin? Solo trip na lang ako eh. Sobrang independent ko na talaga. Dito ko lang naramdamang independent ako sa Japan eh. Tignan nyo, hindi na ako sinusundo oh. Alam ko na kung paano. Solo ko na din yung lugar. Dito bababa tayo kasi magta-taxi ako. Dati, nung mga first time na hindi ko pa kabisado, bumaba ako dyan. Dito pala sa kabila. Magsunsun ako ng padpad. Ayan na ang kalaban ko dito. Hindi ako fan ng lamig. So, ito ang number 1 hater ko sa Japan. Okay guys, so nag-message si Daddy Ray na papunta na siya ng practice. So hindi ko siya maaabutan ng maaga pa. Mamaya pa talaga. Antok na antok ako. Papasok na lang ako sa bahay niya. Sana talaga hindi nakalak. Pero hindi naman yung naglalak ng pinto. Anyway, nakapasok ako doon. Tutulog ako. Kaya lang kailangan kong magising. Mahirap. Minsan pag ako nakakatulog, sobrang sarap ng tulog ko. Wala akong pakialam sa nangyayari sa paligid ko. Akala ko kasi talaga maabutan ko siya pero delayed yung flight ko eh. Kasi niisip ko din bumili na lang ng cake. Kaya lang nakailang blow na ako ng cake para sa nung 14 kagabi, tas cake na naman. Yung kahit mini lang. Parang cute yun. Bahala na mamaya, sasettle ko muna yung sarili ko. May oras naman ako eh, pwede naman ako. Kaya lang hindi ako pwedeng gumamit ng Uber niya. Kasi yung card na gamit ko sa Uber is card niya. So kada kung saan ako pupunta, alam niya kasi nagno-notif sa kanya eh. Nag-taxi lang ako ngayon. Kasi yun lang yung alam kong transpo dito na hindi ako mahuhuli ni Daddy Ray na dito ako eh. Nag-good morning siya, nag-update siya. So, tingin ko naniniwala naman siya na sa Pilipinas ako. Kaya nag-end na ng call. Sa gym na din siya. So, nasa practice na siya. 5 p.m. or 6 p.m. pa yun makaka-uwi. Thank you. Naulan, guys. Thank you. Sana bukas yung pinto.
Sa kamalas-malasang pagkakataon, nakalak. Kaya saan ako tatambay dito sa Japan? Daddy, nandiyan ka lang. Naninigas na ako sa lamig dito. Sobrang naninibago ako. Hindi naglalak ng pinto yung si Daddy Ray. Talagang ngayon pa mismo chumempo na nakalak yung pinto. Surprise ka pa. Ako tuloy na surprise. Payalo na ako dito sa Japan. Grabe. So ngayon guys, sakto meron akong close friends na taga Nagoya. Minessage ko. Hindi kasi ako makapag-book nga ng Uber. So siya yung nag-book ng taxi. Doon muna ako tatambay. At mga bandang 5:30 to 6 na ako babalik. Time check 2:00 na. Isang oras na ako nag-aantay sa labas. Lamig na ako. Sa dami-dami yung pagkakataon sa ina, ba't ngayon ka pa na-delay? After practice niya, siguro mga by 3. Ang tapos ng practice niya. Pero 2 hours pa din. Grabe, ang lamig. Umuulan pa. Para akong pinaliliguan ng yelo sa labas. Antok ako. Gutom ako, antok ako. Lamig na lamig ako. Ano ba itong ginagawa ko sa sarili mo sa'yo? Nasobrahan sa pagmamahal. Ay, Zainab. Ang lamig talaga guys, hindi ako nagjo-joke. Masusunog mukha ako sa lamig. Okay, may pinsan ako sa Nagoya. Tatry ko tawagan, guys. Ako din wala akong ayos. So maraming salamat sa mga umampun sa akin. Hello! Ayan, ito kababata ko to. Talaga, ayun yung baby niya, oh. Ano doon? Si Tita! Hello po! Makikikain pa ako, kapal talaga na po. Diyos ko, hindi ko kaya yung lamig sa labas. Ang lakas talaga ng ulan. Thank you, guys! Say hi! Oh, hold the camera! What's that? Ay, jiggy. Are you vlogger? Ang dami ko pinagdaanan. Naging Zainab the Explorer na lang talaga ako. Nakakatawa. Ipapakita ko sa inyo yung conversation namin ni Daddy Ray. Sinenda ko siya ng picture ng mga bata. Tapos sabi ko, papadentist kami ni Lucas. Ngayon lang ako nagsinungaling sa chat. Hindi naman sa the way ako nakikipag-usap. Sa chat lang. Kasi sa kanya, hindi ko kaya magtago. So, ayan, nag-miss call. Wait, baka mapindot natin. Nag-miss call. Sabi ko, ligo lang po ako. Wait. Hindi ako muna magre-reply sa kanya. Kailangan niya nang umuwi. Kasi mag-update naman niya, nakauwi na siya eh. Para makagora na ka. Grabe, buong araw na akong bumabiyahe at nag-aantay ng perfect timing. Walang ayos, walang tulog. Pero nakakain naman ako, nakikain ako. Ngayon, papunta na tayo kay Daddy Ray. Finally, nasa bahay na siya. Hi! 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 Happy birthday! Patay na! Daddy, alam mo ba? Naging yelo na lang ako dito sa labas ng bahay mo. Bakit mo nilaki yung door? Miss kita dito mo suot ko. Aww! I love you! Happy birthday! Ba't dito nakasagot ang tawag ko? Tinignan ko rin yung CCTV, offline yung sa kwarto. Sa sala, nakatutok sa baba. Hanap naman yung camera mo, palpak. Ano, na-surprise ka ba? Asa yan? Daddy, the Explorer na ako ng Japan. Nakakabalo naman to. Siyempre, birthday mo, no? Love you so much. Kala ko kung sino, sumilip muna ako sa may para pabilog. Ano may nakayuko dito? Malabo naman na. May man-trip sa akin na birthday ko. Happy ka? Sobra. Daddy, ba't mo nilaki yung pinto? Ang ganda ng plano ko eh! Sabi ko sino nagdo-doorbell? Hindi naman ako order ng pagkain. Pero grabe yung lamig. Mamamatay ako sa labas. Ba't ka naglalak ng pinto? Pwede nandito yung Rolex, pati yung AP. Kinabahan na ako. Nung AP lang yun nandito, okay lang, sige lang. Pero nagbigay ka ng Rolex sa akin, so naglalak na ako. Kinakabahan ako. Minessage ko rin si Daiki, sabi ko nakawin niya yung susi sa bag mo. Talaga? Sabi niya, hindi daw niya magagawa yun eh. Kailangan daw niya talaga magsabi sa'yo.
Kausap ko siya sa sa WhatsApp. Nagpapatulong ako kasi mag-isa lang ako sa labas. Ang tagal. Mahal po. Hindi ako nakaabot. Dapat abot. 10 minutes ka palang nakakaalis nung dumating ako. Delay kasi yung flight ko. Di ba kapag umaabot naman ako bago ka pumasok sa work mo, kanina hindi umabot kasi delay ng 2 hours yung flight. Almost 2 hours. Seryoso? Oo. Kaya nakapasok ka na. Nasa gym ka na nung Pero ano mga, you know what the parating crazy ako. thing is? Ano? Hindi ko binasa yung WhatsApp ko today. Cancelled pala. Pumunta ako sa gym na maaga for no reason. Yung meeting? Oo, cancelled yung meeting. Nakaka-bad trip ka! So nagbuhat na lang ako. Kaya maaga ka natapos? Yes, Pagkatas yes. ng practice? Oo. Okay lang. Sabi ko, ako yung magso-surprise pero ako yung mas na-surprise. Wala pala akong papasukan. Kaya nagtataka ako, nag-reply ka agad ako sa'yo, ligo lang po ako. Tumatawag ka kasi kaya sabi ko ligo lang ako. Nagbubuk na ako niya mapunta dito. Buwisa na buwisa ka. Hindi naman ako sinagot na ito. Kasi nagagawa ng pagmamahal. Magiging yelo na lang talaga ako dito. Sad boy ka nga. Oh, sad boy ako. Hindi ko lang inubos kagabi. Sabi ko pa today. Kaya nga nandito ako para sa Kay. Gagawin natin masaya yung birthday mo. Siyempre, huling number mo na sa kalendaryo, mahal. Planado, lahat. Pag-iwan ng cellphone. Kahit yung mga teammates ko tatanong ko, anong plan mo tonight? Nothing, it's a regular day. Regular schmegular. Sinabi ko gano'n. Regular day. Lamig ka tuloy. Pagod na pagod ako. Literal na pagmamahal to, guys. Heart, heart.